Pag-alis ng mentor niya ay hindi pa rin maalis kay Denise ang idea na baka siya na ang susunod na matatanggal. Parang may mumu, Nomer. Diba birthday ko na next week? Bakit ang lapit? Bakit? Paano pag wala na ako dito? Siyempre, ikaw nandito ka pa. Wala lang. Huwag mo munang isipin yun. Isipin mo birthday mo. Paano nga kung wala na ako dito? Babatiin mo ko sa TV, ha? Kung papayagan ako ni Direk, punta ako sa bahay niyo, di ba? Kailangan ko ng guidance. Kailangan ko makausap yung parents ko. Po sila. Ayoko na dito. Dahil sa sinabi ni Janina, pinapunta ni Mentor Ray ang mga magulang ng dalaga. Natatakot po ako sa akin. Kumusta? Hindi pa ako okay, Ha? Hello. Ano? Kasi po, ang isang araw po, nag-uusap po sila, Denise. Nag-uusap po sila, sabi po nila, sino kaya yun? Nagulat naman ako doon kung sino yun. So sabi ko po, ito na lang guys, huwag niyo na lang pag-usapan kasi may sarili tayong opinion eh. Bigla pong nagalit si Denise. Sabi niya po, akala po ata nila na nagagalit po ako. Tapos po, para po sabi po ni Jensen, for sure, kaibigan mo yun. Intention mo, magkaayos sila. Kasi anak, hindi ka namin pinalaki na hindi na lang kikibo. Siguro, na-misinterpret nila yung pagkibo mo. Na kasi yung iba, hindi na kumikibo kahit na may naririnig na hindi maganda. Importante doon, may kanang dispensa para alam nila kung nakasakit na ka. Wala kang intention kung ano man. Yun ang importante Yung doon. intention mo, malinis. So, ayaw mo muna umuwi. So, ibig sabihin, akala ko, uwi ka na eh. Hindi ka na ba? Kaya kami nandito. Talaga po? Sunduin ka na daw eh. Sunduin na kita. Be strong na. Always pray. We'll see you on Isipin. Sunday. Kita tayo. Sa regular voice lessons nila, hinamon ni Teacher Marnie si Samantha upang mas ma-motivate sa performance niya. Kailangan mong galingan kasi kung ako yung mga fans ni Denise, Grabe po. aabangan kita. Diyos ko po. Hindi, di ba? It's not that I want you to, di ba? Parang, actually, wala akong gustong matanggal sa kahit sinong tinuturoan ko. Siyempre, biased ako eh. Gusto ko kayong lahat hanggang dulo. Kung pwede lang kayo mag-away ng dulo eh. Okay lang ako eh. Sino ba pumili nito sa'yo? Si Miss Aiza po. Gusto ka nang tanggalin ni Aiza. Dalawa nga po binigay niya yan, tsaka Bring Me to Life po. Oo, pareho po mahirap. Pag-alis ni Teacher Marnie, kahit mag-isa ay tuloy sa pagre-rehearse si Samantha. How can I decide what's right when you're clouding up my mind? I can't win, you're losing fight all this time. How do we get here when I used to know you so well? You're down. It's a fate without a my side. Heaven is me. Bago matapos ang araw ay nilapitan na ni Janina si Denise upang makausap Ako ito. naman, ayoko kitang kausapin dahil parang hindi ka pa okay. Kaya hindi ko alam kung mamaya, kung maiintindihan mo ba kung na ganun pa yung emosyon mo. Kaya inayaan ko lang mo. Hindi ako galit. Nag-aano ako na babagabag ako hindi kasi naman, parang hindi ko, feeling ko na naman, ako na naman yung mali na nababarge in ako with
sa stuff na nangyayari dito sa bahay na parang, yun na nga, makikita na naman. Tingnan mo. Ay, kasi usapan kasama namin- kaya ako doon, excuse me. Well, di ba, okay na kayo. So, Di ba sabihin lang ako, huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. mamaya mo na sabihin sa kanya. Yun lang sabihin ko. Ako muna. Huwag ka na umiyak. So, naguguluhan. Iyakan mo yan? So, naguguluhan ako kasi... Sige lang, mag-usap kayo. Kasi hindi ko alam bakit ka umiiyak. Kaya, syempre sa part ko, pag ganun, parang, di ba hindi na nga tayo nagkaintindihan. Tapos, parang na-hurt ako. Pero bakit parang, iniisip ko lang, bakit siya yung sobrang, parang feeling ko tuloy, ako yung nag-step sa ibang tao, parang ganun. Hindi, ang naalala ko kasi yung ginawa ko sobrang mali. As in talagang, parang ang bigat sa feeling na, ayun na nga, nagkakagulo dito sa bahay. Tapos parang hindi ko masabi lahat ng nararamdaman ko kasi nga every time na masasalita ako, para bang nami-misinterpret. Kasi nga, ganun talaga kasi ako magsalita, hindi ako... Talata naman, di ba? Kung paano ako magsalita, para bang gigera na ako, parang ganun. Ganun talaga ako magsalita, hindi ako... Kaya parang every time na nagsasalita ako, ayun, naiyak na. Naroon na namang commercial. Saglit lang! Pinapakuha sa akin si Tita Claire. Pero dahil hindi pa niya makausap si Jensen, si Kenneth binigyan ng advice si Janina. Gilan mo ako! Para magbuhos ka ng sama na loob kay Jensen. Hindi ko na nga siya makausap eh. Yeah. Kapag pinaplastic ka, plastikin mo din. Ba't ganyan? Tanggalin mo yung bara-bara. And I really don't know the reason kung bakit siya yung mas affected. Ayoko na pag-usapan yung mga ganyan. Sakit na! Heartburn ako! Bukas ang pinakaabang live gala and second live elimination. Sino sa mga paborito mong protege ang malalaglag at paano nito maaapektuhan ang buhay ng mga matitirang proteges? Ito ang mga drama at kwentong hindi nagtatapos sa entablado. Ito ang Inside Protege. This Sunday, ang judges mas masusi ng pagkilatis. Hindi ako masyado na-impress sa'yo. Bahala na lang sa mga fans mag-text sa'yo. Ito ang pinaka-konti pang kaba. At sa ibaba ng entablado, nagkakapersonala na Bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil saan nag-aaway-aaway kayo? sa hamon ng kanta ang ibang mentor ang nagdikta. Isang mentor-protege tandem ulit ang matatanggal. Saksihan ang umiinit nilang bakbakan dito lang sa Protege, the battle for the big break.